spin trial biglang huminto, walang ugong yung motor, paano malalaman or paano malalaman ang problema? Ito po, meron ko silang nakita na nahulog po sa loob, no? Ang inala ko yung door switch. Kapag kasi nasira po ito, ay hindi na magko-connect yung door switch sa taas, no? So ngayon, subukan po natin, gagamit tayo ng tester para malaman po natin yung tinatawag na continuity ng inyong appliances. I-plug mo lang dito yan. Kawakan mo siya. Tapos, yung spin timer, pihitin ko, ha? Okay, meron naman. Meron naman, no? Meron siyang continuity. Ayan, may reading po siya. Okay. So, ibig sabihin yung door switch, konektado pa. O, ngayon, titinanan dito. Kasi kapag walang reading, maka-repair man ang problema, yung door switch, no? Yung nasa taas niya, yung may kumokontak. Kapag nasira, yung pinto. Okay. Ngayon, alisin natin to. Para malaman natin. Ayun, naka-brake pala, naka-preno, no? Ito po yung madalas na problema ng spin dryer. Kapag po ito, putol, ayan, no? So, yun po yung dahilan po ito ng pagkakasira, mapuputol talaga, no? Ito, naka-brake po siya, ay, nahulog yung tester. Naka-preno po siya. Ayan, no? Naka-preno po dito. Kung mapapansin po ninyo, meron siyang brake. Ito yung brake niya. Tapos, sakal po siya, no? Kailangan pag idikit ko to, may free wheel. Okay, may free wheel naman, no? Okay, may free wheel naman, pero ganun pa man, atakin natin to. Atakin natin, adjust ko. May free wheel naman, no? Atakin natin. Yan, tapos ilock siya dito, no? Okay, tingnan natin kung ano yung problema. Ayun, no? Subukan natin. Ayun. Tapos yung spin, pagganahin natin, timer 1, 2, 3. Ayun. May ugong lang, ayaw umikot. Ayan, dinig po ba? May ugong lang, ayaw umikot, no? Hugutin ko ulit. Tapos, ikutin ko yung tinatawag na free wheel. Check natin kung maginhawa yung motor niya. Okay, yung motor niya maginhawa naman, no? Ganito gagawin natin. Kapag may ugong, ibig sabihin may power po yan, no? Okay yung plug niya, okay yung timer, okay yung door switch. Kapag naman po, nagpalit tayo ng kapasitor, ayaw pa rin umikot. Ibig sabihin, motor na yung problema. Okay? So ngayon, magpapalit tayo ng kapasitor. Yung kapasitor po nito ay makikita po dito, no? 7 microfarad, no? 7 po siya, no? 7. Ayan, kuha tayo ng kapasitor, no? Walang catch yung video. Para may idea po kayo kung paano ayusin yung spin dryer, no? Yan, may ugong lang, ayaw umikot. Kapag walang ugong, ibig sabihin, ang problema ay door switch, no? Okay. So, 7 microfarad po siya. Subukan natin itong 7.5, no? Yung 7.5, okay lang naman to, walang problema, no? Kasi yung mga kapasitor, hindi naman saktong value yan. Kaya nga meron siyang 5 plus tsaka 5 minus, no? Okay. Papalit tayo ng kapasitor. Kapag nagpalit tayo ng kapasitor, hindi pa rin umikot, motor na yung problema. Malaking gastos. Okay? Putulin ko to ng sabay. Make sure po naka-unplug po tayo, no? Ayun, tapos ilalagay natin yung kapasitor. Yung paglagay sa kapasitor, okay lang kahit baliktad, walang problema, no? Wala po yung polarity, AC, no? Kaya lahat po ng AC walang polarity. Kahit baliktad ang pagkakalagay, no? Basta huwag lang magkakadikit. Tsaka dapat po yung mga ginagawa natin, kailangan naka-unplug, no? For safety, para di kayo makurente. Ayun, no? Hindi ko nalagyan ng electrical tape kasi magkahiwalay naman. Subukan natin. Kapag hindi umikot, motor na yung problema. Eto, subukan natin. Spot ko na maayos. Ayun, 1, 2, 3. Ayun. Wala pa rin. May ugong lang, ayaw umikot. So, ibig sabihin, motor na yung problema.